Isang mapagpala at makabuluhang Martes Santo po sa ating lahat. Sister Annie Baladad po ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Samahan niyo po akong muli sa isang pagninilay tungkol sa mga hapis na naranasan ng ating mahal na Inang Birhen. At bago po natin simulan ang pagninilay na ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay at lakas. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, na kami patawarin sa aming mga kasalanan upang maging marapat na makinig at magpahayag ng iyong mabuting balita. Halina Banal na Espiritu, samahan mo kami. Buksan mo ang aming puso at isip upang buong-buo naming marinig ang tinig ng Diyos. Mahal na Ina, ipanalangin mo po kami upang masigit naming mapalalim, masigit naming maunawaan ang iyong mga pasakit kasama ng pagpapakasakit ni Jesus para sa aming kaligtasan. Mahal na Ina, balutin mo po kami ng iyong banal na proteksyon. Amen. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami namamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po ang ating pagninilay ay tungkol kay Maria. Si Maria na kilala natin na ina ni Jesus na ating tagapagligtas. Si Maria na naging bahagi para sa kaligtasan natin. Dahil sa kanyang pagsagot ng, Opo, mangyari nawa ang iyong kalooban, Panginoon. At naganap nga ang pagliligtas. Kundi dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, walang Jesus na magliligtas sa atin. Si Maria na naging tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Si Maria na naging tagapanalangin. Si Maria na nagpoproteksyon sa kanyang anak na si Jesus upang matagumpay na magawa ang misyon para sa ating kaligtasan. Si Maria, ang unang Kristiyano, ang unang charismatic, ang unang naging alagad ng Diyos na sumunod sa plano nito. Pero higit sa lahat ng mga bagay na ito, ano pa ba si Maria para sa atin? Tulad ni Jesus, meron din siyang mga winika nung siya'y nakabayubay sa krus. Si Maria mandi may 7 hapis na naranasan habang si Jesus sa kanyang pagkabata hanggang sa krus ay naranasan ni Maria. Ano ba ang mga hapis na ito na dapat nating tularan at paano nalagpasan ni Maria ang mga hapis na ito? Halina't samahan niyo ako sa pagninilay na ito. Ang unang hapis ni Maria ay ang propesiya ni Simeon, na ito'y matatagpuan natin sa Lucas chapter 2, verse 34 to 35.
Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Narinig natin sa mabuting balita na ang misyon ni Kristo ay magdadala ng sakit o sakit sa puso ni Maria na kanyang ina. Masakit kay Maria bilang isang ina na marinig ang magiging kinabukasan ni Jesus. Masakit para kay Maria bilang isang ina na marinig ang magiging kapahamakang mangyayari kay Jesus. Bilang isang ina, nag-aalala siya sa kapakanan ng kanyang anak. Tayo bilang mga ina, sa sinapupunan pa lamang ng natin ang ating mga anak, nasa sinapupunan pa lang natin, inaalala na natin ano ba ang magiging kinabukasan nila. Inaalala na natin ang magiging kapakanan nila. Kaya nasa sinapupunan pa lamang, pinaghahandaan na natin ang kanilang kinabukasan. Pero si Maria, sanggol pa lang ang kanyang anak na si Jesus. Ang nalaman niya ay kapahamakan ang magaganap. Nag-aalala si Maria sa magiging kapakanan ni Jesus. Nag-aalala siya, ano bang kapahamakan ang maaaring mangyari kay Jesus? Sino bang ina? Kapag nalaman mong mapapahamak ang iyong anak, di ba't mag-aalala ka rin? Ganon din si Maria. Ito ang unang hapis na naranasan ni Maria, ang malaman niya, merong kapahamakang nakaamba para kay Jesus. Ngunit walang magawa si Maria, wala siyang magawa, wala siyang magagawa, sapagkat ito ang plano ng Diyos para sa ikaliligtas ng mas nakakarami. Kaya anong magandang katangian ni Maria ang maaari nating tularan. Ito ay ang pagiging masunurin sa kung ano man ang plano ng Diyos para sa atin. Si Maria ay naging masunurin kahit alam niyang kapahamakan, kahit alam niyang hindi maganda ang mangyayari. Hindi magiging maganda ang kapakanang mangyayari sa kanyang anak. Sumunod pa rin siya sa Diyos. Hindi siya naging hadlang, hindi siya harang para sa kaligtasan natin. Siya'y sumunod sa plano ng Diyos. Kapatid, si Maria ay nakiisa sa paghihirap ni Jesus. Pagnilayan natin ang unang hapis. Sumandali tayong manahimik at pagnilayan ang unang hapis na naranasan ni Maria. Ang ikalawang hapis
na naranasan ni Maria ay ang pagtakas sa Ehipto. Ito ay makikita natin sa Mateo chapter 2 verse 13 to 14. Ang tatlong pantas ay pumunta sa Bethlehem. Tinanong si Haring Herodes kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Nang malaman ito ni Herodes, siya ay natakot. Natakot na maagawan ng kapangyarihan. Natakot na siya ay mapalitan bilang hari. Si Jesus ay magiging tinik at hadlang sa kanyang pagiging hari. Kaya naman, bagong malis ang tatlong pantas, ito'y hinibilinan nila. Ito'y sinabihan niya na kapag nakita ang Mesiyas, ito'y ipaalam sa kanya. At siya'y nagbabalak na ito'y ipapatay upang walang maging kaagaw sa kanyang kapangyarihan. Pero hindi bumalik ang tatlong pantas kay Herodes, kundi ito'y umiba ng landas, umiba ng daan. Kaya't nang malaman ito ni Haring Herodes, ipinag-utos niya na patayin ang lahat ng sanggol na batang lalaki mula edad 2 pababa. At sa oras din yon, nung umalis ang tatlong pantas sa sabsaban, si San Jose ay nanaginip at ang anghel ay nagsalita sa kaniya. Agad silang pinatatakas sa Ehipto. Agad silang pinaalis kung saan lugar sila naroroon patungo sa Ehipto upang mailigtas ang kanilang anak sa kamatayan. Kaya't agad-agad itong nagising at sinabi kay Maria ang balita ng anghel. Bilang ina, takot na takot si Maria. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung anong pagliligtas ang kanilang gagawin upang hindi sila mapahamak. Napakahirap para sa isang ina at ama ang maglakbay na hindi alam kung saan sila patutungo. Napakahirap bilang mga magulang na hindi nila alam kung saan sila dadalhin ng kanilang paglalakbay. Tayo po bilang mga magulang, napakahirap po sa atin, yun nga lang mawalan ng makakain, mawalan ng hanap buhay. Nag-iisip tayo, ano ba ang paano ko mapapalaki ang aking mga anak? Yung pa kayang malaman mo na ang iyong anak ay mapapahamak dahil sa sitwasyong meron ka ngayon. Ngunit hindi sila nawala ng pag-asa. Sila'y nagpatuloy sa paglalakbay upang maproteksyonan ang batang si Jesus. Sa palagay mo ba? Sa palagay kaya natin, plano ng Diyos na sila ay mapahamak? Kung plano ng Diyos na sila ay mapahamak, marahil wala tayong kaligtasan. So, ibig sabihin, hindi ito plano ng Diyos na sila ay mapahamak, kaya't sila ay iniligtas ng Diyos Ama.
Ano pong aral ang ibinibigay sa atin? Anong katangian meron si Maria na dapat nating tularan? Tanggapin natin ang lahat ng challenges sa buhay natin. Mahirap man ito o madali, tanggapin natin. Alam man natin o hindi kung ano ang kinakaharap natin, tanggapin natin ito. Sapagkat naniniwala tayo tulad ni Maria na mayroon Diyos na gagabay at magpoproteksyon sa kanila. Yan ang pangalawang hapis ni Maria. Ang mailigtas at di niya alam kung saan sila patutungo. Kapatid, sumandali tayong manahimik. Pagnilayan ang ikalawang hapis. Ikatlong hapis ni Maria ay ang paghahanap sa batang Jesus sa templo sa Jerusalem. Ito ay makikita sa Lucas chapter 2, verse 46 to 43 to 46, 48 to 50. 3 araw na nawala si Jesus sa piling ni Maria at Jose. Nagpaiwan si Jesus noon sa Jerusalem na hindi alam ng kanyang mga magulang. Nang malaman ito ni Maria at Jose na hindi kasama ng kanilang mga kamag-anak o kakakilala si Jesus, walang sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus. Sila ay natakot. Sila ay nagkaroon ng panic mode. Tayo rin po, di ba? Kapag alam nating may nawawala o nawawala ang mahal natin sa buhay, tayo ay nagpapanik. Kaya naman si Maria ay nag-alala. Ano kaya ang mangyayari kay Jesus sa kanyang pagkawala? Kaya naman ang ginawa ni Maria at ni Jose, sila'y naghanap. Hinanap si Jesus kung saan-saang lugar. 3 araw na sila'y nag-aalala, natatakot. Baka merong mangyaring masama kay Jesus. Nag-aalala kung kumain na ba ang kanilang anak. Nag-aalala, baka ito'y mapahamak. Tulad natin, kapag nawawala ang ating mga anak, tayo rin ay nag-aalala. O kapag tayo'y napalayo sa ating mahal sa buhay, tayo ay nag-aalala, natatakot. Siya ba ay kumain na? Siya ba ay may pera pa? Lalo na siguro kung hindi natin alam kung saang lugar siya naroroon. Ano pong katangian ang maaari nating tularan kay Maria? Siya po ay may matibay na loob at pagtsatsaga. Hindi siya nawala ng loob o hindi siya nawala ng pag-asa na hindi niya makikita ang kanyang anak, kundi siya'y nagpursige. Nagtyagang hanapin ang kanyang anak hanggang ito'y matagpuan. Hanggang ito'y muli niyang mayakap. Ang katangian po ni Maria na nais nating matularan, maging matyaga tayo. Maging matibay ang loob. Huwag kang susuko.
Huwag mong susukuan ang mahal mo sa buhay na hanapin. Ipinakikita sa atin ni Maria bilang isang ina ang pagmamahal sa kanyang anak. Ginagawa natin tulad ni Maria ang lahat ng ito para sa kabutihan ng ating mga anak. Kahit matigas yung ulo ng mga anak natin, kahit ito'y nagre-rebelde, kahit ito'y nagwawala, kahit ito'y pasaway, huwag nating sukuan. Sapagkat siya'y anak natin. Huwag kang susuko tulad ng ginawa ni Maria. Hindi siya sumuko hanggat makita niya si Jesus at muling mayakap. Ginagawa ng isang ina ang lahat ng ito, hinahanap, pinagagalitan, upang disiplinahin ang isang anak. Kaya't bilang mga anak, huwag kang magagalit, huwag kang magtatampo kapag ikaw ay dinidisiplina ng iyong ina o ng iyong ama, sapagkat minamahal ka nila. At tayo bilang mga magulang, huwag nating susukuan ang katigasan ng ulo ng ating mga anak, sapagkat sila ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Huwag kang susuko. Dahil nagmamahal ka, tiisin natin anumang hirap ang ating nararanasan. Dahil nagmamahal ka, tiisin mo ang hirap na iyong kinakaharap. Tulad ni Maria, dahil nagmamahal siya, tiniis niya ang lahat ng hirap at hapis dahil sa pagmamahal. Pagnilayan po natin ang ikatlong hapis. Ang ikaapat na hapis ay ang pagsalubong ni na Jesus at Maria sa daang patungo sa Kalbaryo. Ito'y makikita natin sa Lucas chapter 23, verse 26 to 28. Hindi naging masaya ang pagkikita ng Panginoong Jesus at ng mahal na inang Birhen. Nang magkita ang mag-ina, si Jesus ay may pasang krus at nakasuot na koronang tinik. At dugo'y dumadaloy sa kanyang mukha. Napakalungkot para kay Maria na makita ang kanyang anak sa ganong kalalagayan. Nagdurugo ang mukha dahil sa koronang tinik. Sinong ina ang hindi malulumbay na makita ang kanyang anak na sinasaktan, pinarurusahan kahit walang kasalanan? Walang ina ang nais na makita ang kanyang anak na naghihirap. Walang ina ang nagnanais na makita ang kanyang anak na pinarurusahan ng walang kasalanan. Diba ba't nung bata pa ang ating mga anak, kapag nadadapa, nasasaktan, agad tayong tumatakbo, itinatayo, hinahagkan, niyayakap, at sinasabing sa kanya, narito ako upang alisin ang sakit ng sugat na nasasayo. Minsan, hinahalikan pa natin yung sugat upang
maalis ang sakit na kanyang nararanasan. Ngunit sa puntong ito, nang makita ni Maria si Jesus, duguan, pasa ng krus, napapadapa dahil sa bigat ng krus na kanyang dinadala, wala siyang magawa. Hindi niya maibsan ang sakit na nararanasan ni Jesus. Wala siyang magawa. Maaari siyang magalit, maaari siyang sumigaw, maaari siyang magwala, pero hindi magawa ni Maria. Ang tanging nagawa na lamang ni Maria ay manalangin, manahimik, at lumuha. Habang nakikita niya ang kanyang anak ay nasasaktan, nakikitang ang dugo ay dumadaloy sa kanyang mukha. Yun lang ang tanging niyang magagawa. Hindi niya ito matutulungan sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, pagnilayan natin ang ika-4 na hapis ni Maria. Tanggapin natin ang kalooban ng Diyos kahit na masakit sa atin. Si Maria tinanggap ang kalooban ng Diyos kahit masakit. Siya'y nagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ikalimang hapis ni Maria ay ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus. Mababasa natin ito sa John chapter 19, verse 17 to 18, 26 to 30. Dumating na ang pinakamasakit na punto sa buhay ni Maria bilang ina. Na makita si Jesus sa krus, nakapako, duguan, sugatan, at unti-unting nalalagutan ng hininga. Naghihinagpis, nagdurugo ang puso ni Maria dahil nasaksihan niya ang paghihirap, ang pagpapakasakit, at higit sa lahat, ang kamatayan ni Kristo. Hindi lamang simpleng kamatayan ang naranasan ng kanyang anak, kundi sakit, hirap ang kanyang natunghayan sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. Ang puso ni Maria ay parang tinurukan o tinarakan ng isang balaraw na sobrang sakit na kapagdurugo ng puso. Maraming ina ang nagsasabi, kailangan ang anak ang siyang maglilibing sa ina. Marami ding nagsasabi, sana ako na lang, wag na ang aking anak. Sana ako na lang napako, hindi ang aking anak. Yun po ang nararamdaman ni Maria. Kung po pwede lang, siya na ang umako. Pero hindi, wala siyang magawa sapagkat ito ang plano ng Diyos. Wala siyang magawa sa puntong ito,
kundi muli ang sumunod sa kalooban, sumunod sa plano ng Diyos. Kahit wala siyang ibang nasabi, mangyari nawa ang iyong kalooban. Si Maria ay lumuluha, nagdurugo, naghihinagpis sa naranasan ng kanyang anak. Kapatid, walang sino man sa atin ang may hawak ng ating buhay. Wala sino man sa atin ang may hawak ng kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng bukas. Wala man sa atin ang magsasabing, alam ko ang aking kinabukasan. Wala sino man sa atin ang alam ang mangyayari o paano ang ating kamatayan. Masakit man, hirap man, masaya, ang mga mangyayari sa buhay natin, sa Diyos natin ipagkatiwala. Sa Diyos natin ibigay ang lahat at hayaan nating sundin ang kanyang kalooban. Wala tayong ibang gagawin kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kapatid, pag nilayan natin ang ikalimang hapis. Ang ika-anim na hapis ni Maria ay ang pagbababa kay Jesus mula sa krus. Mababasa natin ito sa Juan chapter 19, verse 38. Tapos na. Tapos na ang paghihirap ni Jesus. Ibinababa na ang kanyang katawan sa krus. At ito'y ibinigay na isa ng malamig na bangkay kay Maria, isang ina na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak. Walang magawa si Maria nung kalong-kalong niya si Jesus na wala ng buhay, isa ng bangkay. Marahil, tulad natin, ganun din si Maria, masasabi natin, kung maduduktungan ko lang ang buhay ng aking anak, marahil ginawa ni Maria upang makasama pa niyang buhay si Jesus. Ngunit wala siyang magawa. Ang kandong-kandong niya ngayon ay isa ng bangkay. Nung nais niya man itong ipaghele, iduyan, ngunit wala na siyang magagawa. Nais man niyang maduktungan pa ang buhay ni Jesus, pero wala na siyang magagawa. Naganap na. Natapos na ang misyon ni Kristo. Ngunit ang hapis, ang sakit, ay naroroon pa rin kay Maria. Naganap na ang misyon ni Kristo at si Maria ay kaisa ng kanyang anak sa misyong ito. Ang maligtas, ako, ikaw, at ang buong mundo. Mga kapatid,
habang may buhay pa ang ating mga mahal sa buhay, ang ating ina, ang ating ama, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, o ang sino mang taong ating minamahal. Pahalagahan natin sila habang sila'y kasama pa natin. Habang magagawa pa natin ang mga bagay na pwede natin gawin para sa kanila, gawin na natin habang buhay pa sila. Huwag na nating hintayin na sila'y malagutan ng hininga at pagsisihan ang lahat. Si Maria, wala siyang pinagsisihan hanggang sa huli. Sapagkat alam niya sa sarili niya na gawa niya ang kanyang parte sa misyon ni Kristo hanggang huli, hanggang sa kamatayan. Tayo rin, mga kapatid, naway maging parte rin tayo ng misyon ng mga mahal natin sa buhay habang sila'y kasama pa natin. Habang sila'y buhay, ipakita natin ang pagmamahal. Pahalagahan natin ang buhay. Samahan natin ang bawat isa sa misyon ni Kristo at ni Maria na makapagligtas ng maraming kaluluwa. Inaanyayahan tayo ni Maria na makiisa kay Kristo na iligtas ang ating kapwa, higit sa lahat, ang ating mga mahal sa buhay. Ang ikapitong hapis ni Maria, ang paglilibing kay Jesus. Mababasa natin ito sa John chapter 19, verse 39 to 42. Ang paglilibing kay Kristo. Mag-isa na ang mahal na ina. Si Juan Apostol ang mag-aalaga sa kanya dahil inihabilin ito ni Jesus sa kanya. Kahit mahirap ang pinagdadaanan ni Maria, hindi nawala ang kanyang pananalig. Kahit mahirap ang pinagdadaanan ni Maria, hindi nawala ang kanyang pag-asa sa Diyos. Nananalig siya na may bukas pa, may pag-asa pa. Naniniwala siya hindi nagtatapos lahat sa kamatayan, sapagkat nananalig siya muling mabubuhay sa ikatlong araw ang kanyang anak na si Jesus. Tunay nga pong masakit mawalan ng minamahal, lalo na't nag-iisa ka. Lalo na't malapit sa iyo ang minamahal mong nawala, yumao. Tulad ni Maria, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pananalig. May bukas pa. May pag-asa pa. Manalig ka na sa muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga mahal din natin sa buhay ay muling magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon nawa tayo ng pananalig sa Diyos katulad ni Maria, na hindi mawala ng pag-asa, di mawalan o manghina ang ating pananampalataya kahit
mabigat ang ating pinagdaraanan. Ito nawa ang magdala sa atin sa linggo ng pagkabuhay, pag-asa. Na anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, pandemya, nasa gitna man tayo ng pandemya, marami man ang nawalan ng buhay, may mahal tayo sa buhay na nawala, yumao, kaibigan, kakilala. Masakit sa atin ang kanilang pagkawala. Manalig tayo. Manalig tayo sa ating Diyos. Matatapos din ang lahat. At hindi sa kamatayan matatapos ang lahat ng ito. Ang lahat ng ating pinagdaraanan, ito nawa magdala sa atin sa linggo ng pagkabuhay na mayroong tagumpay sa gitna ng laman. May pag-asa pa. May bukas pa. Manalig ka lang. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kumapit lang sa Diyos. Sumunod lang sa kalooban ng Diyos. Makakatiyak tayo. Natatanggapin natin ang tagumpay, hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit, kasama ng Diyos. Matatanggap natin ang kaligayahang walang humpay, kasama ng Panginoon at kasama ni Maria. Tularan natin siya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen. Panginoon, sa narinig po namin mga hapis na naranasan ni Maria, lahat po ng ito'y naranasan din namin. Hindi man namin natungayan ang kamatayan ni Jesus. Hindi man ganito kabigat ang aming nararanasan ngayon tulad ng naranasan ni Maria. Kami rin sa mga oras na ito, tumaraan sa mabigat na pagsubok. Ang buong mundo, ang aming pamilya, ang daming pasakit, ang daming pagsubok. Panginoon, hiling namin tulad ni Maria, turuan mo kaming sumunod sa kalooban mo. Turuan mo kaming tanggapin anumang mga pagsubok, challenges, problema ang dumating sa aming buhay. Opo, Panginoon, turuan mo kami na kahit hanggang kamatayan, kami rin ay susunod sa kalooban mo. Tulad ni Maria. Hanggang kamatayan ni Jesus, siya'y sumunod. Kahit masakit. Panginoon, turuan mo kami. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa. Nawa po'y magdulot sa atin ng pagninilay nito ng isang makabuluhang araw ng Martes Santo. Amen. God bless us all. Stay at home. Stay safe. And save lives. Makibahagi tayo sa misyon ni Kristo at ni Maria na makapagligtas ng mga kaluluwa. Amen.